Isang magandang umaga pagbati po mga kapatid. Pasensya na po sa minutes na nakuha dahil po sa pag-aalusin ng aking presentation. So ngayon po ay magbubukas ulit tayo ng isang pag-aaral. Maganda po itong pag-aaral na ito because this passage was being used by the opponents of the Bible to attack the Christian belief or to question your faith in our Lord Jesus Christ. Kaya maganda pong pag-usapan itong tatalakayin natin ngayon. At hindi ko nga pong nalagyan ng title, pero ito po'y pinamagatang po, The Ministry of Jesus Christ in Cana. So this was the first ever miracle that our Lord Jesus Christ na ginawa niya, which was recorded in the Bible. Ito po yung pangyayari na sinisimulan ng ating Panginoon Jesucristo, yung kanyang ministry, yung kanyang gagawin na pangangaral at paggawa ng mga kalooban na iniinos sa kanya ng kanyang Ama. At ito rin nangyari doon sa lugar po ng Cana. Doon po ay may nangyayaring kasalan. Ano? Ayan po ay mababasa natin sa chapter 2, ng verse Book of John chapter 2. So bago ko rin po pala makalimutan, no? Parental guidance is advice, no? Pagtalakay po ng topic na ito. Mamaya-maya malalaman natin kung bakit po. So, basahin natin yung first verse dito po sa chapter 2 ng John. No? Ayan po ay yung sinasabi natin pangyayari na kasalan doon sa Galilee, Cana of Galilee. So, there was a marriage. May kasalan po sa Cana of Galilee, and the visitors or the people there were Mary, the mother of Jesus Christ, Jesus and his disciples, the governor or ruler of the feast or the master of banquet. So, dito po sa event na ito, meron pong tinatawag na ruler of feast or master of banquet. Yan po ay katumbas nung sinasabi natin sa panahon natin ngayon na event organizer. No? Yan po yung nakatalaga para magplano, mag-organize ng event na nangyayari. No? Yan po ang trabaho ng isang master of banquet. Yan po siya yung namamahala sa supervise ng mga pagkain, mga inumin doon sa event na nangyayari. No? Para siya yung host or MC ng isang event. Yan po yung yan yung mga karakter doon sa event na nangyayari. Let us read John chapter 2 verse 1. And the third day there was a marriage in Cana of Galilee, and the mother of Jesus was there. And both Jesus was called and his disciples to the marriage. At nangyayari din naman si Jesus at ang kanyang mga alagad sa kasalan. Yan, Mary, the mother of Jesus Christ, and our Lord Jesus and his disciples. In verse 3, and when they wanted wine, the mother of Jesus said unto him, they have no wine. No? Sabi ang ina ng ating Panginoon sa kanya, wala na silang alak. No? At nang magkulang ang alak, ang ina ni Jesus ay nagsabi sa kanya, wala silang alak. Naubusan sila ng alak. In verse 4, ito po yung isang controversial na inaatake po ng iba, nakalaban po ng Biblia, no? Para questionin yung pananampalataya natin sa ating Panginoong Jesus. Ang sabi po dito sa verse 4, Jesus said unto her, Woman, what have I to do with thee? Mine hour is not yet come. Sa Tagalog po, at sinabi sa kanya ni Jesus, babae, anong pakialam ko sa iyo? Yun po ang nakatranslate sa Tagalog Bible. No? Sabi, babae, anong pakialam ko sa iyo? Ang aming oras ay hindi pa dumarating. Ayun yung nangyari. If we're going to imagine,
No? Sabi ng kanyang ina, sa kanyang anak na ating Panginoong Jesus, they have no wine, para silang anak. No? Kaya sabi ng Panginoon, babae, anong pakialam ko sa iyo? Ang aking oras ay hindi pa rumating. Yun po yung nakasulat o translation. Sa akin po binabasa ng Biblia. So, pinipwestiyon ng iba. Napaka-disrespectful naman pala ng Jesus na yan. No? Hindi niya tinawag na ina. Yung kanyang ina. Hindi sabi niya, babae. Ang aking oras ay hindi pa dumarating. Ito yung mga attack ng mga opponents of the Bible para questionin niya yung ating pananampalataya sa Diyos. Totoo ba na ito yung disrespectful sa part po ng ating Panginoon? So, hindi po. Kasi, so when our Lord Jesus was starting to begin, yung kanyang ministry, He was acting as a Messiah, as a Son of God. He is not just a son of Mary. Yun po yung dapat natin makita dito sa nangyayari ito. Meron pong ipinahihiwatig. Merong konteksto po itong ating binabasa. In fact, hindi nga nagalit yung kanyang ina eh. Kung papasahin natin yan ng tulong, hindi naman sinabi ng kanyang ina, Pastos ka, bakit mo sinabi yung babae? Why don't you call me a mother? Diba? Hindi po ganun ang nangyari. So kung titignan po natin, that Jesus Christ was acting during this time as a Messiah, as a Son of God, more than just a son of Mary. Pasimplihin po natin. Tignan po natin yung example. Dito rin po sa aklat ng John, chapter 16 ba? Yung time na nakapako na, the time that our Lord was hung on the cross. Di ba? Anong sabi niya sa kanyang ina? Babae, narito ang iyong anak. Hindi po para pastusin o i-disrespectful yung kanyang ina. Kundi, nagpapakilala na siya ngay anak ng Diyos, na hindi lang siya basta ang tao. Na isang anak ng isang tao. And, let us also remember yung kanyang pakikipag-usap sa mga teachers of the law. Yung tinanong niya, yung mga nangangaral ng mga kautusan ng panahon niya, anong masasabi niyo tungkol kay sa Kristo? Siya ba'y anak ni David? Oo, siya ay anak ni David. Yun naman talagang nasa scriptures eh. No? The prophecy, di ba? That the Christ would come from the seed of David. Di ba? Tama. Pero bakit ang sabi ng Panginoon Jesus? Pero bakit sabi ni David? Bakit tinawag niyang Panginoon? Di ba? Sabi niya, sinabi ng aking Panginoon sa aking Panginoon, umupo ka sa aking kanan at gagawin kong tungtungan ng iyong mga paa, ng iyong mga kalaban. Di ba? Yun ang nakalagay sa Psalms. So bakit niya tinawag ng Panginoon yung kanyang pagiging anak na lalabas sa kanyang bibig? Diba? So, sinasabi na ang Kristo, ang Panginoong Jesus, ay nauna kaysa sa kanila. No? Tulad kay Abraham. No? Kaya kasi sinasabi po ng mga ibang mga ngaral, ay ng ibang mga umaatake sa Biblia, sinabi ba ng mismo sa bibig ng Jesus na siya ay Diyos? Eh yung kanyang salita na, before Abraham was, I am. Bago si Abraham, ay ako nga. Kasi nasabi niya na siya ay Diyos. Siya'y nauna, bago pa man likhain ng mga lahat ng bagay, ang langit at lupa, ang mga tao. Nauna na itong ating Panginoong Jesus. Kaya siya'y ito'y patunay na siya nga'y anak ng Diyos. At ito'y ginagawa niya sinisimulan niya ng gawin yung ministry na iniutos sa kanya ng kanyang Ama. No? Yan po ang dapat nating makita dyan. In fact, sabi ko nga po kanina, hindi naman po nagalit yung kanyang ina. No? Na sinabi itong, anong babae, anong magagawa ko sa iyo? Ang aking oras ay hindi pa dumarating. My time has not yet come.